Good morning mga kapamars. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Wala dito si Brad. Tayo ngayon ang magpapakain ng ating mga alaga. Pagkatapos nito, pupunta tayo sa ating shop. Eat all you can. Bigat. Paano nga ba nating pinagkakasya yung oras natin para mabalance natin yung ating trabaho? Sa umaga mga ka-farmers, naglalaan ako dito ng 2.5 oras. Tapos pupunta sa shop. Pagkatapos sa shop, mga 3 oras, babalik na naman ako dito. Tapos babalik na naman sa shop. Pagkahapon, balik na naman dito. Tapos pag malapit na yung gabi, balik na naman sa shop. Ganun ko minamanage, pinagkakasya ang oras sa buong araw. Ito yung ating pitra na isang piraso na tira. 3 ito, pero yung 2 namatay. Sayang. Ganda pa naman ito paramihin. Bibihira lang ang mayroon nito sa Pilipinas. Ang pinanggalingan nito, kung hindi ako nagkakamali, galing ito sa bansang Hungary. Isa po itong hybrid na klase ng manok na malakas mangitlog. Pero kung yung pinakamatibay ang iyong tatanungin, sino ba yung pinakamatibay ang resistensya? Ang mga Black Astrolog mga ka-farmers. Hindi ko pa nakita na nanghina nagkaroon ng sipon yung Black Astrolog. At ang tataba nila, lahat ho yan na mga black bilugan. Kung ako ang papipiliin sa Arayar at saka dito ako. Mas matibay sila sa mga sakit. Mas matibay sila kaysa sa mga ibang heritage chicken. Mayroon tayo mga ka-farmers nagtatanong, bakit daw ang bilis lumaki ng ating alaga? Wala naman akong ginawa dyan. Sa una, pinapakain natin grower at saka starter. Ngayon, focus na tayo sa grower. Pero naghahalo ako ng pollard para mas tipid. Pero bukod sa grower at saka pollard, hinahaloan ko yan ng banana trunk para masanay sa organic. Sino mauna? Si Jigger, Dexter, and Agri. Tara! Dalakas kumain yung aking mga bantay. Meron isang ka-farmers nag-comment, sabi niya mag-vaccine tayo ng 5-in-1. Salamat ka-farmers sa pag-comment mo. Malaking tulong yan. O sunod na mga araw, bibili tayo niyan para mabaksinan yung ating mga alaga. Ito naman pagkain sa ating mga Peking duck at saka native na manok, Muscovy duck. Isa lang yung pagkain nila mga ka-farmers. Dahil malalaki na yung ating Peking duck, pwede na yan sabay-sabay doon sa ating mga native na manok.
Grabe. Excited sila mga kaparmers, ha? Panghimagas para sa ating mga heritage chicken mga kaparmers. Diyan ko lang ilalagay sa gilid. Pagbalik ko mamaya, ubos na yan ng aso. Hindi pala. Ubos na yan yung mga binuksan na yan ng ating mga heritage chicken. Itong dalawa, si Jigger, wala dito si Jigger. Asan si Jigger? Wala. Ano nangyari sa inyo? Para na kayong mga negro. Itim na, puti ka eh. Puti ka dapat, bakit dirty white ka na? Kikipaglaro. Si Dexter, yung walang balat sa noo, at saka si Agri, yung mayroong balat dito. Pantayin niyo yung mga chicken, ha? Lahat ng papasok dito, kayo nang bahala. Dito rin sa mga native na manok, nagbigay tayo. Pero ayaw pa nilang tukain dahil mga busog pa yan. Yung pagkain niya nila, hindi pa nauubos, oh. Snack nila yan mamaya. Yung isang buo na kawayan yung aking inilagay, ilang dis lang yan, malalaglag na yung mga dahon yan. Mas mainam yan, magsisilbing panangga sa araw dahil napakainit ngayon. Habang kumukuha ko ng kawayan, mayroon ditong tagkaro. Ang tagkaro ho ay lumalabas yan paggabi dahil mas nakakakita sila sa madilim kasi mayroon silang night vision. Hindi lumilipad kahit naistorbo ko na siya at napakalapit na ako sa kanyang kinaroroonan. Ipapakita ko sa inyo yung tagkaro. Sa mga taga city, syudad, nakatira, alam kong hindi pa kayo nakakita ng ganitong ibon. Mayroong pugad, napakaliit. Makikita nyo ang kanyang behavior, kahit napakalapit, hindi yan lumilipad. Pero kung itutok mismo, ilapit yung camera, lilipad na yan. Ipapakita ko sa inyo. Basta't mayroon malapit na tao, hindi siya kumikilos, hindi siya kumikibo, at nakasirado ang kanyang mga mata. Ilalapit ko na. Pagmasdan yung mabuti nasa taas ng kawayan. Kasi isang iglap lang, tatakas na yan. Nakita nyo? Bumukas yung kanyang mga mata. Kanina nakasirado. Sobrang lapit na ng camera. Lumaki na yung mata. Kitang-kita nyo? Malapitan. Kita nyo? Malapit na yung lumipad. Nasa harap nyo na. Ayun, lumipad. Hapon na naman mga kaparmers. Mabilisan yung ating paggawa ng pagkain para sa ating mga alaga. Hindi nyo nakita yung ating mga ginawa sa shop. Hindi na ako nakapag-video dahil busy.
Kanina, yung ating last na pinakita dito, yung ating ibon na nakita, hindi na bumalik doon sa kanyang pugad. Ipapakita ko sana kay Mrs. Kaso wala na. Ang ganda ng kanyang thickness, oh. Ayan. Ito yung pinaghalo na crumble, tapos ipa ng palay, at saka banana trunk. Ganda. Snack lang ito, mga kaparmers. Umaya mayroon tayong ibibigay na commercial feeds para sa kanila. Laki na nito, oh. Sayang, namatay yung 40. Oh. Sabi nila, yung mga nagko-comment, sakit daw. Sabi nila, kung nilason, kasama daw lahat ng aking alaga. Bakit, kaparmers? Pag dito lang hinagisan, masasama ba yun? Magkahiwalay naman yan. Oy, sorry. Pero ang totoo, hindi naman talaga natin alam. Marami nagsasabi, maglagay tayo ng mata. Meron yan, sa totoo lang. Hindi ko lang ipinalabas. Kasi, alam nyo na. Pinugutan yung ating mga alagang native chicken, ah. Paano sirain yung net. Oops. Huwag mong patayin. Ang ginawa ko kasi, mga kaparmers, yung ating mga lalaki na mga heritage chicken, nilagay natin sa mga native na manok. Kasi maglalagay ako ng pampaitlog na pagkain nila. Ang lakas kasi kumain ng mga lalaking manok. Kaya kung magbibigay tayo ng commercial feeds, yung mga roster lang yung makikinabang. Okay. Ayan na. Talo yung isa. Yan ang hirap nito sa heritage chicken natin na isa. Palaging nag-aaway sa Moscow bidak, mga kaparmers. Nandito na. Iwan ko kung anong ginawa. Okay. Ako yung mag-assistant sa doon. Oh. Grabe yung... Tama na. Tapang kasi nito. Ito yung matapang lalaki, ha? Sige na, relax. Ang bigat. Mas malaki pa doon. Ay, nako. Ibaba mo kasi yung yung pagkain para kalahitiin mo yan. Bigyan mo sila ng marami. Mangitlog kayo ng marami. Brown egg, okay? Bigyan mo kami ng brown egg. Natakot sa manok si Mrs. Hindi ko alam, mga ka-farmers,
Yung ating mga alagang manok na mga heritage chicken, busog na busog. Hindi ko alam kung saan sila kumuha ng pagkain. Yung binigay natin na saging ngayon ng umaga, kunti lang yung bawas. Oh, eat Pero merong mga bawas mga kaparmers. Hindi ko ini-expect na ganun sila kabusog. Dito pa yung... Punong-puno yung kanilang balon-balonan. Siguro dito sa rice hull sila tumutuka. Ayaw nila pumunta doon. Tama na kasi yung mga busog pa naman. Pagkatapos nito, magdidilig kami ng halaman. Pagkatapos, ang didiligan, Sumisid. tayo nito. Marami tayong gagawin mga kaparmers. Hirap, wala nang panahon. Merong isang mapaparusahan dito. Sa unang nangyari na to. Dahil ginagawa mo yan, wala tayong magagawa kundi parusahan ka. Oh, lakas kaya yan mga kaparmers. Kabad mo ha. Oh, lakas ng pakpak yan. Ang lakas niya. Uy, pumapalag din pala yung manok eh. Kaya din pala eh, pumapalag eh. Huwag ka na kasi pumalag. Hindi, syempre, sasaktan mo sa papa. Kasi ang problema dito, pag tinalian ko yung Muscovy, baka patay naman yung Muscovy. Iwalay mo na sila. Iwalay mo lang. Isa ang mapaparusahan. Sige sa inyo. Yan, sige na. Pagpalabas kayo ng inyong galit. Isa't isa. Enough na. Oy, enough na, oy. Muscovy, tama na yan. Enough na talaga. Dahil nandito na yung tali mo. Sa una, tinalihan ko na to. Pinakawalan ko dahil tumigil na. Ngayon, balik ka na naman sa silda. Grabe ang lakas niya, oh. Ang laki ng pakpak niya. Kaya pa rin maghiwalay? Ayaw, nasa ibabaw siya eh. Tingnan niyo mga ka-farmers, oh. Ang lakas-lakas ni Muscovy, oh. Wala. Hala, Sa ibabaw siya, oh. Parang naluluglag si mama. Ano yun? Grabe to, oh, si Muscovy, oh. Sige na. Dahil Kawawa pasaway naman ka. ka-farmers yung chicken. Grabe, oh. Tinutukan niya. Oh, tama na Yung yan. pinakamalakas niyan, hindi yung tuka. Yung pakpak. Yan. Oh, kahit nga ako natatamaan ang lakas. Anong hak? Yan, kasi bad boy ka. Grabe, ang lakas. Galit na galit siya. Galit, oh. Galit na galit siya. Isa na yung isa. Ayun na yung isa, oh. Dalawang pa kayang talian ko. Huwag na, kawawa rin. Pero bago tayo magpaalam, shout out muna sa ating kumpare at kumare na nasa Doha, Qatar. Ryan and Jackie. Ingat po kayo lagi dyan sa Qatar kasama ng iyong baby. God bless po lagi. At syempre, shout out sa ating mga subscriber na palagi nanonood at nagko-comment. Ingat po kayo lagi. Saan man kayo sulok ng mundo, nasa Pilipinas ka man or nasa ibang bansa. God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mahal sa buhay.